Hello, magandang araw, mga sisi, mga suki, from Philippines, from Malaysia, anywhere in the world. Magandang araw sa lahat nanonood. Una sa lahat, nandito nga pala ako sa aking trabaho ngayon. So, nung nakaraang video natin, sinabi ko na ipapakita ko sa inyo kung saan ako nagtatrabaho at kung ano-ano ang aking mga ginagawa. So, eto na yon mga mare, eto na po. Sa mga kapwa ko OFW, I'm sure relate kayo dito. Yan, sa bahay ng amo ko, araw-araw ako pumapasok dyan mula alas 2 hanggang alas 8 ng gabi. Pero, kita nyo naman ang hugasin para akong laging nasa restaurant. Laging nasa restaurant ng eksena kasi sa sobrang daming hugasin, puno, maapaw at saka ang lababo ay talagang wala na mga paglagyan. Ayan, ang mga kasirola, lahat gamit, mga kawali, lahat ng plato. Mula gabi hanggang tanghali lang yan ha. Kasi pag out ko ng gabi, wala nang hugasin dyan. Ngayon, meron magbe-breakfast sila hanggang tanghalian. Minsan nagluluto yung amo ko. Ayan, lahat ng kasangkapan ginagamit niya, pati yung mga kawali. Lahat halos ginagamit niya. Itlog lang iluluto niyan. Minsan, 2 kawali pa yung gagamitin niya. So, ayan, hindi biro ang maging isang OFW kasi sa hugasin pa lang, abutin ka na ng 1 oras. Kaya, tiyagaan lang talaga. Pero, okay lang yan. Kasama yan sa trabaho natin at hindi tayo pwedeng magreklamo kasi binabayaran tayo dyan per oras. So, ayan, malinis na yung kusina. Ngayon, magtatapon naman ako ng basura. Bago ako umuwi kagabi, nagtapon na ako ng basura. Tamo yung umaga, dami na naman basura. So, hindi naman masyadong maano yung amo ko sa linis. Hindi naman siya mahigpit sa linis. Kahit kung ano lang yung matrabaho mo, okay lang naman. Pero syempre, sinisikap ko pa rin na matapos ng trabaho ko sa tamang oras. Paglilinis, paglalaba, ayan, magsasalang ko naman yung labahin. Pagkatapos ko magligpit, salang ko na yung labahin natin. Labahin ng mga amo ko, sasalang ko na. Tapos niyan, ayan, aayusin ko naman yung kama nila. Ayan. Kasi meron siyang 3 anak, kaya makalat talaga ang bahay nila. Araw-araw man ako maglinis, talagang makalat kasi may mga bata. Minsan nga, ang mga laruan, pagka liliit-liit pa yung mga beads, mga Lego, yung mga sand, minsan mayroon pa yung Play-Doh, yung mga nagdikit-dikit sa pader. Lahat yan, inaalis ko yan. Yan, iayusin ko muna yung kama nila dyan. Kasi nga, 2 lang naman ang kwarto na ginagamit nila, pero ang kwarto dito ay 3. So, ayan, kwarto yan ng amo kong babae at saka nung bunso niya. So, hindi sila magkatabi sa kama. Yung amo kong babae, dyan siya natutulog sa baba. Yung baby lang ang natutulog dun sa taas. Ewan ko bakit ganun yung setup nila. Tapos dito naman sa pangalawang kwarto, ito yung master bedroom. Diyan yung natutulog yung dalawa, yung panganay at saka yung pangalawa. Yung panganay niya, I think 12 years old. Tapos yung pangalawa ay 9 years old. Diyan sila natutulog. 2 rin ang kama diyan. Isang king size at isang single size. Yung dalaga ang natutulog dun sa small size, sa single size na bed. Yung malaki, yun yung dun sa pangalawa. Kasi yung lalaki malikot yun. Paikot-ikot, ubod ng likot. Parang 10 tao ang katumbas. Kaya yan, aayusin ko na muna yan. Araw-araw, ganyan ang trabaho ko. Pagkatapos ko mag-ayos dyan, maglilinis na tayo, mag-vacuum, magmamap, o ayan. Dahil ako ay isang part-timer, so kailangan bilisan ko yung kilos ko dyan, matapos ko yung trabaho ko sa tamang oras. Dahil pagkatapos nyan, hindi lang yan ang aking gagawin. Meron pa akong lulutuin na ilang putahe. Mamamalengke pa ako ng aking mga iluluto. Dahil sa hindi nakakaalam, dito sa trabaho ko, ako ang nagluluto araw-araw. Ako rin ang namamalengke. Ang amo ko nga pala ay Japanese. So, hindi naman sila maselan sa linis. Kaso minsan meron ding topak yung mga amo na hindi natin ma-explain kung ano yung nasa isip nila. Pero wala tayong magagawa dyan dahil amo yan. Kahit gaano pa kabait ang amo, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan at ang ugali nila ay lalabas at lalabas pa rin yung pagiging amo nila. Dahil kailangan natin tanggapin dahil binabayaran tayo
para magtrabaho, lalo na kapag nandito yung amo ko, hindi talaga ako masyadong humahawak ng cellphone dahil nahihiya din ako sa kanya. Kaya sa totoo lang, kahit gusto ko mag-video ng mga niluluto ko, hindi ako makapag-video kapag nandito siya kasi nahihiya din ako. Although hindi naman niya ako pinagbabawalan, wala naman siyang sinasabi, pero syempre dapat marunong tayong makiramdam. Hindi natin dapat tinitake advantage yung kabaitan ng amo, di ba? So ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ang kaibahan ng isang stay-in at isang part-timer. Doon na muna tayo sa stay-in at ang kanilang advantage at saka disadvantages. Unang stay-in, ang advantage nila, makakaipon sila. Bakit? Kasi hindi na nila kailangan bumayad ng bahay, hindi na nila kailangan bumayad ng pamasahe araw-araw, at yung iba, syempre sagot ng amo yung kanilang pagkain, di syempre libre na rin yung kanilang pagkain, at especially yung visa nila, yung kanilang working permit. Pag nandito ka sa ibang bansa, syempre hindi ka pwedeng walang working permit. Dahil dito, katulad dito sa Malaysia, pag wala kang working permit at na roadblock ka, sa kulungan talaga ang bagsak mo. Yung iba naman, talagang nag-check sila kapag nagpunta ka sa isang lugar, tapos biglang nagkaroon ng check-in ng immigration at nahuling wala kang documents. So, sa deportation ng bagsak mo. Marami akong kakilala na nagtatrabaho dito sa Malaysia na undocumented. Bakit? Kasi yung iba nagpunta dito sa Malaysia as tourist, tapos gustuhin man nila na maayos yung visa nila, kaso maraming agent na manloloko, na pinirahan lang sila ng mga agent. So, hindi rin nila kagustuhan kung bakit ang mga documents nila ay hindi maayos-ayos. Kaya kayo dyan, yung mga pamilya dyan ng mga OFW na nasa Pilipinas, kamustuhin nyo naman lagi ang inyong mga mahal sa buhay, saan man panig ng mundo sila nagtatrabaho. Sana lagi nyo silang kamustahin, tawagan, dahil hindi nyo alam kung ano ang sakripisyo na pinagdadaanan nila rito. Yung iba, kahit wala silang documents, nag-i-stay sila rito. Bakit? Para lang sa kapakanan ng kanilang pamilya sa ibang bansa, Pilipinas. Gusto nilang manatili rito sa ibang bansa para maibigay yung mga pangangailangan nyo dyan sa Pilipinas. Sa totoo lang, bilang isang OFW, lahat ng pagtitipid ay gagawin mo sa sarili mo para lang meron kang maipadala sa iyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Marami akong kilalang ganyang OFW dito sa ibang bansa na halos hindi na sila bumibili ng para sa sarili nila, halos wala silang maibili ng masasarap na pagkain, magagandang damit, dahil inuuna nila ang kapakanan ng kanilang mga anak. Pag marami silang pinapaaral, maraming mga pamilya ang nakadepende sa kanila, kaya halos wala ng pahinga. Lalo na yung mga part-timer, mas gusto nilang magtrabaho, maghapon, halos wala ng pahinga, pati Sabado at Linggo nagtatrabaho sila dahil nga sa sobrang daming umaasa sa kanila. Although, alam naman natin na hindi lahat ng mga bagay ay kailangan nating iasa sa mga OFW. Yun lang ang masakit sa nakatotohanan bilang isang kapamilya at isang OFW. Yung problema mo sa Pilipinas, kapag ikaw ay nasa Pilipinas, ang problema nyo, pinapasa nyo pa rin sa mga OFW. Pero kaming mga OFW, kaming mga narandito sa ibang bansa, ang problema namin, sinasarili lang namin. Pag nagkakasakit kami, sino ba ang maaasahan namin? Wala namang kaming pamilya rito na matatawagan. Yun ang pinaka hindi naiintindihan ng mga pamilya natin dyan sa Pilipinas. Bilang isang OFW, kailangan gustuhin mo mang magpahinga, kahit may sakit ka, kailangan mong pumasok. Bakit? Dahil iniisip mo na sa loob ng isang araw, sayang yung kikitain mo. Kaya yung iba, halos nagkakasakit na dito sa ibang bansa, pero yung pamilya sa Pilipinas, akala nila nag-e-enjoy ka lang dito araw-araw. Yung isang araw na pahinga mo sa loob ng isang linggo, na nakikita nila na lumalabas ka, nakikipag-enjoy ka sa mga kaibigan mo, sasabihan ka na agad nila na ang dali ng buhay mo dyan, ang sarap ng buhay mo dyan, pagala-gala ka lang, pasyal-pasyal ka lang, pero yung araw-araw mong trabaho maghapon ay hindi nila nakikita. Ang una nilang nakikita ay yung isang araw mong pahinga. Pero hindi nila alam
bago mo na-achieve yung pahinga na yun, ay gaano ba kahirap na trabaho ang pinagdaanan mo. Especially yung mga ang day off ay once a month lang. O, pag mag-enjoy sila ng isang araw, nakita sila ng pamilya nila na kumain sa labas, halimbawa kumain sa fast food, sasabihin, fast food na lang, nag-e-enjoy ka dyan, samantalang doon sila sa Pilipinas, ay ganito lang yung pagkain. Ang akala nila, sobra mo nang in-enjoy yung sarili mo dito sa ibang bansa. Pero ang hindi nila alam, yung sa loob ng isang linggo, kung meron kang 7 araw, isang araw lang yung pahinga mo na inilaan mo para sa sarili mo, tapos nasilip pa nila. Pero yung ipinagtrabaho mo ay hindi nila nakita kung gaano kahirap at kung ano-ano ba yung mga ginawa mo bago mo kitain yung perang ibinibigay sa kanila. Kung minsan nga, halos hindi pa sapat yung mga pinapadala mo sa kanila, sasabihin na kulang pa, bakit ganito lang, bakit nagtitipid ka, bakit tinitipid mo na sila. Ang hindi nila alam kung sakto ba o magkano ba yung sinasahod mo para lang maisuporta sa pamilya mo. Yung iba naman sasabihin nagdadamot ka kaya hindi mo sila pinapahiram dahil nagbago ka na, malaki na ang ulo mo. So, yung iba talaga hindi natin ma-please kung ano man yung mga iniisip nila, yung kung ano man yung gusto nilang sabihin. Sa minsan, hindi talaga natin maiiwasan yung mga ganyang bagay. Bilang isang OFW, naranasan ko na rin yan sa sarili ko pang minsan sa sarili pa nating pamilya. Ako mismo sa sarili kong mga kapatid, minsan nakaka-encounter ako ng mga ganyan. Dahil ako marami akong kapatid sa totoo lang at ako yung tipo ng tao na sobrang mapagbigay. Ako yung hindi ka magdadalawang sabi sa akin pag meron ako at ako ay nakakaluwag. Sa totoo lang, maawain ako lalo na sa mga bata. Kaya lang kung minsan nakakasawa rin magbigay. Bakit? Dahil kapag alam nila na palagi kang nagbibigay, halos maya't mayain ka na lang ng paghingi, kung ano-ano yung hinihingi kahit hindi naman emergency at parang iniaasa na lang nila sa'yo yung lahat ng problema nila. Katulad nga ng sinabi ko, pero pag ikaw ay nasa Pilipinas, marami kang kadamay, halos lahat ng mga kamag-anak mo, pwede kang damayan, mga kapatid mo, pwede kang damayan. Pero dito sa ibang bansa, sino ba ang dadamay sa amin? Walang dadamay sa amin, kundi kami lang, mga sarili lang namin ang aming dadamayan. Swerte na lang kami kung halimbawa katulad ko na meron akong kapatid dito, meron mga kakaibigan na maaasahan. Ayun, pero yung iba na as in solo flight lang sa ibang bansa, paano naman sila? Sino naman ang kakapitan nila sa oras na may problema na nga sila sa Pilipinas, may problema pa rin dito sa ibang bansa? Paano na lang? Sino na lang ang sasabihan nila ng kanilang mga problema? So, sana naman yung mga pamilya natin dyan sa Pilipinas na merong mga kapamilya rin dito sa ibang bansa na magkatrabaho bilang isang OFW, sana kapag narinig ninyo or napanood ninyo tong video ko, ay ma-realize nyo kung gaano ba kahirap ang pagiging isang OFW. At tayo naman bilang OFW, ang may papaya ko lang sa inyo ay manalig lang kayo, ituloy nyo lang kung ano man yung mga pangarap nyo. At unti-unti, alam ko at naniniwala ako na ibibigay ni God yan sa tamang panahon. At lagi lang kayong magdadasal at syempre, samahan din natin ang sipag at tiyaga. At isang payo din sa katulad kong OFW at isang online seller, mag-isip tayo ng ikabubuti para sa ating future. Wag lahat ng ating kinikita ay ibibigay natin sa ating pamilya dahil sa bandang huli, tayo lang din ang makakatulong sa sarili natin dahil hindi naman habang panahon ay magiging isang OFW tayo, hindi habang panahon tayo ay bata. Kailangan natin mag-invest para din sa sarili natin, magpundar tayo ng kung ano man yung nararapat. At dahil hindi natin alam, yung iba nating anak, mag-aasawa yan, magkakaroon ng sariling pamilya. So, hindi natin pwedeng iasa sa kanila kung ano man yung mga responsibilidad. Kaya mapapayo ko lang sa inyo bilang isang OFW,
mag-ipon tayo para sa sarili natin, para pag gusto na natin mag for good, ay meron tayong madudukot sa tamang oras. O, balik na tayo dito sa aking ginagawa dahil nga pala dito nagluluto na nga pala ako dyan. Ayan yun, dahil Friday nga pala dyan, marami akong lulutong putahe. Pero dahil hindi naasahan yung amo ko, bigla nang umuwi, hindi ko na maipapakita sa inyo yung kabuuan ng aking pagluluto. So, ayan na yung aking mga niluto, Japanese curry, meron ding miso soup, hindi pa tapos dyan magluto. Tapos meron din akong potato koroke, meron ding hamburger. So, ayan, mga Japanese yan ang aking mga niluluto. O, paano ba yan? Magtatapos na tayo dito. Salamat sa mga nakikinig at nanonood ng aking video. Salamat! Bye-bye!